sa aquarium. Tahimik ang kalsada ngayon. Oo ay. Mga nagtitipid sa gas. Pag ganyan, puno yung kalsada pag ganyang Saturday. Yeah. Kasi may mga pasok pa rin yung iba eh. Wala, maluwag. Tingnan natin pa lang ako niyan, ano? Oo. Oras na yun. Tingnan natin kung makapaglakad-lakad. Pero yung comment nga nila ano kahapon, di ba? Ano? Maluwag. Kahit rush hour na, hindi pa rin ganun kagrabe yung traffic. Kasi knowing Vancouver talagang mas maliit eh, di ba? Para sa Calgary, lawak ng Calgary. So sa atin, traffic na sa atin, sa kanila, maluwag pa yun. May kinuwento siya eh, mga mainland daw, pag combine-combine parang kasing laki lang ng Calgary. Oo. Yung buong ano, mga Vancouver Island na tingit-tingit. Yeah. Puro tulay daw eh, no? Wala eh, tsaka pag yung rush hour lang talaga, rush hour. Yung drive mo rito na parang 20-25 minutes doon, naabot na isang oras mahigit kapag ka-traffic. Kaya nga tinanong niya, kaya ba ng, ano, ng 30 minutes yung end-to-end ng Calgary? Hindi, isang oras talaga mahigit eh. Talaga? Isang oras ba? Oo, kasi dyan pa lang sa atin hanggang sa trabaho ko. 25 minutes eh, yung takbo ko di naman 100. Parang kasing walang end-to-end. Paano ba end-to-end na sinasabi? Ito na lang, yung Stony mo Sabihin na na lang. natin yung border ng Air3 hanggang border ng Okotops. Hindi, kahit itong Stony na lang, yung dulo ng Stony, di ba yung paglagpas natin sa trabaho ko, Calgary pa rin yun eh. Ano to eh, parang paikot, di ba? Kaya nga nagkaroon na ring road. Yeah. Pero pag diniretso mo yun, ang layo. Talagang ang matagal ang biyahe. Nagkaroon nga ng April Fool's Day nung nakaraan sa Facebook eh. Sa mga group. Lalagyan na raw ng mga toll gate. Tollgate. Ang Stony tsaka ang Deerfoot. Wala eh, akala na iba, totoo. Akala na. Pag nangyari yun, yari na. Yari na kasi $7 daw eh. $7 from end to end. Baka April Fools yun, tinitignan lang kung April Fools magiging reaction ng tao. April Fool's yun. Kasi laka na nung tax natin tapos ganun pa. Diba? So ayan, pa-north kami eh. Medyo kulimlim. Kahapon maganda yung araw, sayang di kami nakalapaglakad-lakad. Trabaho eh. Yan. Cloudy dun sa usually kita mo yung bundok na yun. Yan. Kita pa naman pero ngayon cloudy, so malamang malamig dun. Kahapon nagpa-plan kami na mag-drive sana pa Canmore or Banff, pero dahil ganyan nga medyo malamig, pag naantay-antay na lang muna. Take exit 41, then take the ramp to Crowchild Trail Northwest. Ito kami rito sa Amazonia Aquatics. Nakuha na namin yung halaman. Ayun siya, sa kabila dumaan. First time namin makakapunta rito. So silipin natin yung mga halaman. Ayan pala yung mga drip food na gusto mo. Ayan, magaganda. Alin, yung bus nila? Busi Palandra. Ayan, ganyan ulit. Healthy rin. Alaga talaga eh. Kaso medyo pricey nga eh. Ito kasi nga ala. Angel fish. Alin? 400. Kaya na? 400 pair. Still, mahal pa rin. Lumalabas 200 each. Itong mga RAM na yan, meron kami dati. Yun. Wala kasing heater ngayon. Bumili na kami ng heater. Para mag-active yung mga. Dati may heater ka, di ba? Sira eh. Pero ganda ng mga halaman nila. Healthy. Healthy yung mga Kaso yung maliliit na ganyan, $25-30 isa. Na-miss mo yung mga angel fish mo sa Pinas, dear? Dami dyan ng ganyan dati. Ganda nito. Ito, meron ka rin, di ba? Anong tawag dito? Hindi, ano yan, Suriname. Sa akin, red cap. Red head pala. Pero kamukha, redhead tapahos. Ito yung mga ram. Yung sa amin maganda kasi asul na asul.
Ganda na malit na yun, no? Alin? Catfish? Ah. Meron tayo yun malalaki eh. Namatay kasi nga eh. Na nagkakaroon sa ano. Sa pag-uwi. Ito, Apistograma. Yan, makakaya ko naman britulinin pag may heater. Mas maganda yung kulay na nandito ata. Apisto rin. Ah. 33 each and Maganda yung pair. each. Yun. Magandang tanghali sa inyo guys. Ano namin to, brunch. Yung tira namin kahapon na kare-kare, naulam namin kasi dami, di ba? Hindi naman kumain yung mga bisita kasi may mga appointment din sila. Nag-aabol ng oras. Yan. So, ulam namin sayang, mahirap magtapon ng mga pagkain ngayon, lalo na mahal ng bilihin. Sobrang mahal. So, hanggat may ulam, ubusin. Hindi nga ako pumasok ngayon. Dapat may overtime kami. Kaya lang eh. Medyo sumasakit pa rin yung pagkakabagsak ko nung... Nadulas siya nung, di ba, hindi ko alam kung nabanggit ba natin. Hindi. Nadulas siya nung Lunes kasi parang freezing rain nung gabi. Pagbaba niya sa may hagdan, hindi mo kasi mapapansin kasi clear talaga eh. Black ice. Pag-apak niya, dulas. Tapos pagtayo ko, dumulas ulit. Tapos pagtalo niya, dumulas ulit siya pero hindi siya bumagsak yung pangalawa na Na-split. out of balance siya. Split siya. Ay, nako. Sabi ko, ingat kasi. Mahirap na. Lalo tumatanda na. Yan. Kaya di siya pumasok. Kaya ngayon wala yung mga bata. Si Jermaine pumasok sa school. Si Jonas nandun sa may Pokemon event. Tapos si Jermaine nasa school yun. Eh yun. Kaming dalawa na naman. Mostly yan. Mga gatong edad na ng mga anak talagang may mga sarili ng buhay yan. Actually, maaga pa nga yun sa atin kasi di ba maaga nga tayo nag-start sa buhay. So maagang naglakihan yung mga anak namin. So maaga rin na parang nagiging emptiness na yung namin, yung bahay namin. Pero ganun talaga, di ba? Yung Parte ng yan eh. Yung parte ng cycle ng buhay yan. Pag maliliit pa sila, wala yung gawa kundi sumunod sa'yo, bumuntot, mami, daddy, lagi yan. Lahat ng mga pangangailangan nila. Kaya lang, dumarating yung time na na kailangan mo silang palayain at Hayaan mo silang mag-explore. gabayan na lang. Kasi kung lagi mo hawakan yung kamay nila sa lahat ng ng pagkakataon, iba yung hindi sila mamumulat do sa tunay na mundo na ginagalawan nila, di ba? Hindi sila matututo talaga. Kung lagi mo silang aalalayan. Kung baga panoorin mo sila, gabayan mo, yun na lang ang magagawa mo. Kaya nga sabi nila, enjoy mo yung moment na habang maliliit pa yung mga anak mo kasi darating yung time na ang bilis ng paglaki nila, ang bilis ng panahon. So, kailangan sila sumabay doon sa takbo ng panahon na yun. Hindi mo pwede i-keep sa bahay lang sila, ganyan, or alagaan. Pero minsan kasi may mga magulang na hindi kayang i-let go, na lumalaki na yung mga anak. Na to the point na parang akala mo maliliit pa rin sila na pwedeng, dito lang kayo, ganyan. Hindi, darating talaga yung punto na hahanap sila ng na kung saan sila magiging masaya. Minsan syempre may mga barkada. Yung belongingness do sa aside do sa family niya, do sa circle of friends niya sa labas. So, panikaw na ng kaibigan yan. Punta tayo dito, punta tayo dyan. Hindi mo pwede sabihin ko sumama kasi ganito, ganyan. Dito, family day. Hindi mo pwede sabihin na family day, tayo lang. Pag lumalaki na wala Yun yung pinaka-delegadong stage ng mga kabataan, yung teens nila. Kasi yan yung time 15, 16 yung mga edad na ganyan. Dito mas maaga kasi mga 10, 12, 13, 14. 13 yan, may mga sariling tropa may mga na. tropa na. Ang problema kasi, yung para sa magulang, yung tamang barkada na pwede silang mag-evolve sila sa good adult or good person. Hindi do sa tropa na bisyo. Ganun, di ba? Pero syempre yung pag nasa labas, hindi mo sila makontrol kasi hindi mo alam. Kahit sabihin mong close kayo ng mga anak, open sila. May mga bagay sila na hindi lahat sasabihin sa'yo. Tapos makikita mo yung pagbabago ng anak mo pag nasa bahay kasi yung barkada niya ganito. Parang yung influence nung
nung mga peers niya or tropa niya, nagre-reflect do sa ugali nila sa loob ng bahay. So minsan talaga magkakaroon ng conflict din dahil bakit ganyan ka ba? Bakit ganyan, di ba? Pero Dumating din tayo sa point na gano'n, di Oo. ba? Siyempre, lalo lalaki mga anak namin, di ba? Iba-iba yan. Kada bata, iba-iba ng ugali yan. Pero Kahit saglit sabihin na saglit lang kay Jonas, si Jermaine medyo tumagal pero ngayon nakikita na namin talaga yung ano niya, yung pag-evolve niya, parang Pokemon yan eh. Pag-evolve niya, nag-evolve na siya, nagiging more responsible na, nagiging more yung utak niya para sa mas nagmamatured na ba? Oo. Kasi syempre, kahit sabihin mo parehong pinalaki mo yan, parehong anak mo, magkaiba yan eh. Iba ng Iba. personality, Iba iba yun. ng ugali. Si Jonathan, yung barkada niya na natagpuan noon dito, nung nag-start pa lang kami sa Calgary. Hanggang ngayon, Hanggang yun pa ngayon rin, yung ah. tropa niya. Although meron din si Jeremy na ganun, pero ilan lang. Parang Hindi gaya ni Jonas na hanggang ngayon circle nila is yun. simula nung high school sila hanggang mag-college, Hanggang graduate, hanggang sa trabaho. nagtatrabaho na, nakikita-kita pa rin sila. Ah. May mga ano nga lang sila, yung may mga kanya-kanya silang syempre buhay at may mga girlfriend, ganyan, mga tropa. Pero at the end of the day, sila pa rin talaga. Pag may problema isa, tawagin niya isa, ganun. Hindi gaya ni Jeremy na ang daming naging tropa. Naging tropa, pero pag may problema, parang siya lang din yung nagsosolve, ganyan, or kaya ginabayan namin ng gusto rin si Jermaine. Hindi ka pwede hindi mo pwede sukuan or sabihin mo na pabayaan mo. Siyempre gagawin mo talaga. Anak mo yan eh. Oo. Tsaka nga sabi nga namin, yung para sa amin na nakarating dito sa Canada or nakapagtrabaho, nakapag-establish ng pamilya, is para sa kanila na yun. Kami kahit na ganito na lang yung, kumbaga yung medyo stable na, hindi na namin hinahangad na na maging super yaman or ang gusto na lang namin is maging stable din yung buhay nila. Magustuhan, Dumating yung araw na kaya na nila. kaya rin nila mag-build ng family. Yan. Importante yun. At i-ano nila yung mga natutunan nila sa amin. Na kahit hindi nila sabihin na natutunan ko to kay daddy, natutunan ko to kay mami. Makikita dahil Magre-reflect yun, lalabas at lalabas pa rin yun eh. Kasi kami di kami nagkukulang talaga sa pangaral. Kami, kumbaga, hindi kami ganun kahigpit na magulang. Ang gusto niyo gawin, sige, gawin niyo yan. Hayaan na. Pero hindi kami nakakalimot na paalala sa kanila. Basta mag-iingat kayo lagi maging responsable. Kasi hindi natin pwedeng panghawakan yung buhay nila eh. Kailangan maging ganito ka, Lalo sa edad nila. Kumbaga, paano mo na sa ganito dapat, ganyan. Pero at the end of the day, decision nila yun eh. Yun yung mga traditional na na mindset ng mga magulang sa Pilipinas dati eh, noong mga 80s, 90s. Kailangan maging doktor ka dahil doktor din ako. Kailangan maging pulis ka dahil pulis din ako. Tsaka yung mindset ba na, inalagaan ko kayo. Pag tumanda ako, alagaan nyo ako. Hindi, yun eh. Pagdating dito, kaya nga kami as mag-asawa, ang na namin is bukod sa maging sila stable sa buhay, yung kami maging stable kami pagdating ng retirement namin para hindi kami umasa sa mga anak namin. Kaya nga sabi namin, sana magpursige kayo, makapag-ipon kayo, makapag-build kayo kasi hindi tayo mayaman na meron kaming ipapamana sa inyo. Etong bahay na to, sooner or later, pag tumanda na kami, magda-downgrade or magtitira na lang sa condo na hindi mo na magsha-shovel. Siyempre kayo, magkakaroon kayo ng pamilya. Magbi-building kayo na sarili nyong future sa pamilya nyo, di ba? Ganun yung inaano namin sa kanila. Kailangan yun. Kailangan naman yun. Lalo mga lalaki, kailangan maging responsable sila dahil nga, siyempre sila yung magdadala ng pamilya eh. Sila yung magiging head of the family. Kami naman as mag-asawa, yan. Talagang binibuild din namin yung lagi magkasama. Which is normal naman, since noon talaga naman, lagi kami magkasama. Pero syempre at the end of the day, di ba, dapat kayong mag-asawa yung magkakampi ka nga. Magsusuportahan. Yun yung kailangan din. Yung suporta ng isa't isa. Tapos yung consent ng asawa mo pag magdedesisyon ka, hindi yung isa lang, kailangan dalawa kayo. Kailangan lahat kayo. May napanood nga ako nagbablog sila eh. Pilipina yung yung babae.
Tapos Nigerian yung lalaki. Tapos yung bata, nagtatantrum siya. Mm. So, pinagalitan niya kasi gusto niya siya yung ano. So, siya yung masunod. 5 years old. Tapos inaaway niya yung nanay niya. Sabi nung tatay, say sorry to your mom. Sabi niya, alahanin mo yung ano, yung mommy mo ang ano, ang number 1 sa akin. Pangalawa ka lang. Sabi niya, you need to say sorry. Kasi sabi niya, yung mommy mo, ako yung number 1. So sa lahat, kaming mag-asawa, yung number 1 sa isa't isa. Secondary kayong mga anak. Tsaka, syempre, Which is totoo yun kasi syempre at the end of the day, yung mga anak niyo, priority niyo, pero aalis at aalis yan. Magkakaman sariling pamilya, di mo pwedeng panghawakan. Pero kayong mag-asawa, hanggang huli dapat, ano kayo, yung bonding nyo is, ang tawag mo doon, tight. kayo yung ano magkakampi talaga eh. Tsaka, minsan kailangan nyo rin i-remind na yung nanay sa pamilya is yung malaki yung sacrifice. Although, malaki rin naman ang sacrifice ng mga lalaki dahil nga sila yung breadwinner. Pero, sa panahon ngayon, dalawa na talaga yung breadwinner eh. Pag yung boss mo, yung sacrifice ng nanay is more than the sacrifice ng tatay kasi ako bilang tatay, nakita ko yung ganun eh, yung pag-aalaga sa mga bata, yung sakripisyo ng pagbubuntis, Yun na panganak eh. panganganak. Siyempre, isang paa mo, nasa hukay talaga yan. Yun yung yun yung kailangan i-remind mo yung mga anak mo na ganun din. Kasi minsan hindi nila na-realize yung mga ganun. Kahit hindi naman in a harsh way na basta Yung matutuwa mag-appreciate ba? Basta bagay, both parents, ma-appreciate nila. Kasi minsan iba, wala naman si daddy eh, kasi lagi sa trabaho. Hindi nila alam at lalo na yung mga OFW natin, mga kababayan na nagsasakripisyo sa ibang bansa para lang meron silang maipadala sa pamilya nila at mabigyan sila ng magandang edukasyon. Dahil yun lang yung talagang Kaya kung wala kang ibang source talaga, ang option mo lang is mag-abroad para kumita para sa pamilya. Lumayo sa pamilya, mag-alaga ng anak ng iba. Kasi may mga ibang may mga ibang anak din kasi na parang, Hindi nila- magre-rebelde ko kasi wala naman kayo, mas inaalagaan nyo pa iba. Pero just imagine ko nasa Pilipinas or magkakasama kayo tapos wala may mapakain. Ang hirap sa magulang nun Mabigat sa magulang yun. Hindi mo Dumanding maibigay. kami sa ganun na, hindi naman doon sa point na ganun. Yung wala ka gusto ng anak mo na may ng ganitong klase Kumbaga, ng laruan. naibibigay mo pero limited. Yung parang kailangan ito lang. Wag na, meron ka na niyan. Ganun, di ba? Wag na. Pero kahit gusto mong ibigay, hindi mo maibigay kasi nga, limited. Lalo nung nag-start kami, si Jonas, ganun. Kaya nga nagpursige rin talaga ako mag-abroad nun eh. Kahit na Ayaw niya talaga actually. Ayaw. Kay Jonas, okay pa kami. Parang, after a year, medyo umaano kami. Nagiging stable na unti-unti. Kumikita ng extra. May diskarte din. Pero nung dumating na si Jeremy, doon na kami nakaisip na parang mahirap pa. Back to zero uli kami kasi almost 5 years ang agwat ng dalawa eh. Tsaka gusto rin namin na mabigyan sila ng magandang edukasyon. Although, si Jonas is sa public lang namin nung time na yun. Sa public sila. Si Jeremy di ba nag-start sa public eh. Doon, wala namang masama sa public na education. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung private, di ba? Lalo na sa Pilipinas. Ibang-iba yung Kaya nung, nag-abroad siya, unti-unti namin yung mga pangarap namin. may lipat sila sa private school, Montessori school, yung mga ganung bagay. Bumili ng motor. Nag-umpisa sa Unti-unti. hake. dami naming pinagdaanan din talaga. Na hindi basta-basta eh. Actually, pag abroad, hindi siya part nung nagsimula kami. Ayaw namin. May mga offer na sa Middle East. Ayoko din eh. Kasi nga alam ko yung sacrifice na mangyayari. Pero ganun pa man is, ito na kami ngayon. Nag-abroad siya, abroad ako. Kaya tinarget namin ng Canada actually. Yun yung Para sama-sama. Yun lang, maraming taon na nasayang na hindi kami buo. Kaya as much as possible, nung nakarating kaming Canada, talagang kaming 4 lang talaga. As in, magkakasama kami lagi. Alam nyo naman dito, syempre wala naman kaming pamilya. Kaya nga kami masaya dahil nga minsan may mga dumadalaw kami na mga subscriber or subscribers, alam niyo man, yung mga kaibigan din namin bilang na bilang din, hindi ganun karami. Tsaka busy rin naman kasi. So yun.
Tapos Kami- na namin muna itong pagkain at meron lang Ah. kaming Pupuntahan, may pipick upin kasi kami. So, kita-kita na tayo later. Yan, na-pick up na rin namin yung halaman. Ay, hindi mo na napakita pala na. Hindi na. Pero ito yung may Pilipino din pala siya. Pilipino. PhD pa nga eh. Mayroon pa siyang binigay na na transition pill para doon sa halaman na binili. Saka yung aftercare. Yan yung mga nag-aquarium na freshwater. Ayan. Drip Aqua. Local siya. Dito sa Calgary sa Tuscany. Tuscany. Tapos Pilipino siya. Not bad na rin kasi magkano lang din nakuha. Parang pag dalawa mo. Mahal doon sa isa eh. Doon sa Yung Amazonia. pinakita namin sa yung Amazonia, Mahal. hindi kami bumili kasi 29 29. isang piraso na maliit. Tapos 34 Samantalang yung nakuha namin sa 16 tsaka 17. 16 malaki pa. Tapos parang nahati mo kasi meron siyang usbong na bago. Na dalawa pa Kaya okay na din. Yung dalawa naman, Ayun. Yun nga, galing sa sa nakauwi lang din halos galing sa card show. nakabenta siya, maganda. Medyo marami-rami daw eh. Busy. Kaya yan, mga pag uwi, nagsitulog. Bagsakan na. Mga antok. Kasi hanggang yun 4 o'clock mula 8 no. Hindi, 8 umalis na siya. 8:30 ganyan, umalis na siya kasi mag-set up pa. Ang start nun is 10. 10 yung bukas ng mall no. Tapos natatapos sila ng 4. 4, ay ligpitan pa. Ligpitan pa. Yung Buti na nga lang, nagagamit niya yung sasakyan kahit pa paano. Kasi kung mag-Uber pa siya, sayang din. sayang pa masayang. Tapos si Jermaine naman Pumasok, sa ginawa. Dumiretso sa kuya niya na ang layo eh. nag-lift. Sabi ba nag-lift ka pa? Paano? Alam mo bakit gusto niya ron? Gusto niya kumain ng potato corner. Kaya pala pag uwi may dalang potato corner eh. Kaya dumiretso yung sa kuya niya. Tapos after nung card show, kasi katabi lang ng Crosayan yung Horizon eh. So nagpa-drive lang doon para bumili ng potato corner. Yun. Ako naman nanood lang habang kumakain ng potato corner pag uwi kanina. Natikim din. Sinetap ko lang din yung halaman. Okay na. Bali yun parang a year. Bago siya, ibig sabihin, bago lumago na malago talaga. Na, May pwede tinetesting kasi siya kung mapaparami niya. So we'll see kung bagay. magiging successful ang kanyang ang propagation. Nakita nyo naman, ang liliit nun, di ba? Pinagputol-putol namin. Tapos yun nga, na yung heater niya, binabantayan din niya kasi may heater yung yung aquarium. Kagandahan doon, digitally na siya. Hindi na kailangan yung dati. Tatansya-tansyahin mo lang. Hindi man tansya kasi nga nakalubog din yung switch doon sa tubig, di ba? Ayun. Kami yan lang naman. At ako'y bukas pasok na uli sa trabaho. Ang bilis ng araw. Ay nga lang din bukas. Baka mag-ayos ng mga kung ano-ano doon sa baba. Magkuting-ting. Ayun, mga laruan niya. Naka-display. Yan ang kanyang pinagkakaabalahan. Libangan. So yun, kami magpapaalam na rin kasi pahinga na ng maaga dahil nga pasok na. Siya. Wala nang siya nagagawa. Halos kami lang dalawa maghapon eh. Kasi yung mga bata late na umuwi. Buti nga nakapag-drive pa. Sabi nga namin maglalakad sana kami ng downtown. Kaya lang Expected namin kasi maganda talaga yung sikat ng araw like kahapon. Hindi. Baliktad eh. Kung muli-muli may punta kami ikot-ikot. Kada drive. Pagdating dito, nakakatamad na maglakad Tapos snow na naman ng Sunday. Kaya pala. Kaya malamig. Bale, ilang linggo na lang yan. Talagang gaganda na ang weather. Maya stampede na. Wag naman muna. Ang bilis, pag nag-stampede, dire-diretso. Mother's Day muna. Mother's Day muna. Ayaw kaya lang, yung Mother's Day, kabisihan namin sa trabaho, kaya ayaw ko din eh. Ay lang. Ayun naman guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.